Katatapos lang lumubog ng araw, ngunit hindi pa lubos na nababalot ng dilim ang langit. Sa loob ng angkan ng tribo Lian, 7 o 8 bata at ilang babae ang nagtipon sa paligid ng bahay ni Jiang Xiaoro. Ang mga bata ay nasa 8 o 9 na taong gulang, at ang pinakamatanda ay kasing edad lamang ni iyon. Lahat sila'y nakabasahan, marurumi ang katawan, at sa kanilang mga kamay ay hawak ang mga tipak ng dumi ng baka na walang awang ibinabato nila sa pintuan ni Jiang Xiaoro. Plak! 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 Sumabog ang mabahong dumi sa tuwing dumidikit sa pinto, agad na bumabalot ang nakakasulasok na amoy. Sa likod ng mga bata, may isang matandang babae na nakasuot ng mahabang itim na damit na wari isang mangkukulam. Para siyang sinasaniban, nagsasayaw na parang hinihila ng pangingisay, habang bumibigkas ng mga nakapangingilabot na dasal. Lahat ng Diyos ay aking mga kapatid, lahat ng Bodhisattva ay aking mga kapatid na babae, lahat ng sakit at kamalasan, lumayo kayo sa akin. Mga demonyo't multo, maglaho kayo. Mga masamang espiritu, magpakita kayo. Wuwuwu. Sa bibig niyang kulang-kulang ang ngipin, pumailan lang ang mga alulong na parang halinghing ng multo, wari bang siya ay nalulunod sa sarap ng sariling kabaliwan. Habang tumitindi ang kanyang tinig, lalong nasasabik ang mga bata, at mas mabilis nilang ibinabato ang dumi ng baka. Ang mga dumi ay mula sa kawan ng tribo Lian. Laging marami ang tumpok nito sa mga bukirin, kaya't malaya nilang nakukuha ang dami na nais. Para sa mga taga-tribo, ang dumi ng baka ay may bisa upang magtaboy ng masasamang espiritu. Kumalat na kasi ang balita, si iyon daw ay duguan sa kanyang 7 butas ng katawan, isang nakakatakot na pangyayaring pumukaw sa lahat. Ang mga kamatayan sa tribo Lian ay hindi na bago, ngunit ang mamatay ng ganoon kahilakbot ay kakaiba. Sa kalagitnaan ng araw, naglabas pa ng pahayag ang mga nakakataas sa tribo na si iyon ay namatay sa isang misteryosong karamdaman, isang salot. Bigla'y nagkagulo ang buong tribo. Mula sa isa hanggang sa isa pa, ikinalat ng mga tao ang balita, at sa loob lamang ng 2 oras, umabot ito sa bawat sulok ng angkan. Salot. Isang salitang nagdadala ng takot na higit pa sa gutom. Sa malawak na kagubatan, ang salot ay mas nakamamatay kaysa taggutom. Sa karaniwang pagkakataon, kayang ubusin ng isang salot ang buong tribo. Sa sinaunang Tsina, may pag-asang makatakas kung lumikas. Ngunit dito sa malawak na kalawakan, ang magkaroon ng salot ay katumbas ng hatol na kamatayan. Wala kang malalapitan, at kung tatakas ka man, tiyak kang magiging pagkain ng mababangis na hayop. Dahil dito, likas na nakabaon sa mga taga-tribo ang matinding takot sa salot. Sa kanilang limitadong kaalaman at payak na medisina, hindi sila basta-basta papayag na hintayin na lamang ang kamatayan. Kaya't nagsimula silang lumikha ng mga paraan upang labanan ito, at isa sa pinakakaraniwan ay ang pagpapalayas ng salot sa pamamagitan ng sayaw ng mangkukulam. Magdarasal ang isang mangkukulam at magsasayaw para itaboy ang salot. Kung epektibo man ito o hindi, walang nakakaalam. Ngunit sa mga taong nababalot ng kamangmangan, ito'y itinuturing na katotohanan. Naniniwala rin sila na ang dugo ng aso o dumi ng baka ay nakakataboy ng masama. Ang dugo ng aso ay napakabihira, karaniwang iniinom na ito ng mga taga-tribo para mapawi ang gutom. Kaya't dumi ng baka ang madalas nilang gamitin. Kaya ngayon, walang habas nilang binabato ng dumi ang bahay ni Jiang Xiaoro. Sa isip ng mga bata, sila'y parang mga mandirigmang lumalaban sa salot at kasamaan. Diyan! Hindi pa natatakpan, sigaw ng isa, at muling lumipad ang isang malaking tipak ng dumi. Plak! 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 Tumalsik ito sa dingding na malapit sa bintana, na tanging papel lamang ang nakatakip. Mahalaga ang papel sa tribo, ngunit hindi maaaring iwang walang takip ang bintana, lalo na't paparating ang malamig na taglamig. Kaya buong araw, pinagtalaban ni Jiang Xiaoro ang makapal na papel sa kanilang bintana, umaasang makakaranas silang magkapatid ng kaunting init sa gitna ng lamig. Ngunit ngayon, pak! Bumaon ang isang tipak ng dumi, bumasag sa papel, at pumasok ng diretsyo sa loob ng bahay. Pagbagsak nito sa sahig, agad na dumihan ang buong paligid. Nakahalukip-kip si Jiang Xiaoro sa tabi ng kama, mabigat ang mukha. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa kanyang kapatid, siya na ang unang nakarinig. Ngunit tumanggi siyang maniwala. Paano mamatay si iyon na paulit-ulit nang nakaligtas sa tiyak na kapahamakan? Ngayon, sinasabi nilang tumalon daw siya sa bangin, at iyon ang kanyang huling hininga.
Ang ganoong taas ay makakapatay kahit pusa, paano pa ang tao? Kaya tumalon sa ilog at namatay. Paulit-ulit na umuugong ang mga salitang ito sa kanyang isipan, wari sumpang hindi mawala. Hindi niya matanggap na patay na ang kanyang kapatid. Alam niyang nagbago si Iyon nitong mga araw, naging mas malakas, mas matatag, lalo pat nagsimula na siyang mag-aral ng martial arts. Paano mamamatay ang ganoong kalakas na tao? Ngunit kahit gaano siya maniwala, ang pagkawala ni Iyon ay isang malinaw na katotohanan. Lalo pat may kumakalat na tsismis na siya'y tinamaan ng salot. Natatakot si Xiaoru na baka totoo nga at piniling lunurin ng kanyang kapatid ang sarili upang hindi siya mahawa. Pak! Isa na namang tipak ng dumi ang pumasok, tumama sa mesa, at nadumihan ang nag-iisang dalawang mangkok sa bahay, hindi na kailanman magagamit. Ngunit hindi man lang tumingin si Jiang Xiaoru. Maghapon na nilang pinagbababato ng dumi ang bahay. At kahit lumubog na ang araw, hindi pa rin sila tumitigil. Takpan yon ng mabuti. Malas ang babaeng yan at ang patay na batang yon. Hindi na sana sila tinanggap pa sa tribo, sigaw ng isang babaeng nasa labas. Matangkad dito, mahaba ang mukha, matulis ang pisngi, at nakatupi ang manggas na parabang handang makipag-away. Isa siyang tipikal na palaaway, si Lian Qihua, kilala bilang Tia Qihua. At ang lahat ng ito ay hindi kanya lamang kapritsyo. May nag-utos sa kanya, si Lian Chengyu mismo. Siya ang nagpasimula ng kaguluhan, at si Qihua ang ginamit upang painitin ang ulo ng mga tao. Mas mabuti pa, sunugin na lang ang bahay na yan. Para hindi na makalabas ang dumi ng salot. Narinig niyo ba? Nakita mismo ni Datao's father kung paano nagkasakit ang batang yon. At hindi lang salot, inaswang pa siya. Pinagpatuloy pa ni Qihua ang kwento, sinasabing ang biglang lakas ni Iyon ay dahil inangkin siya ng isang espiritu, at nang lumisan ang espiritu, siya'y namatay. Lahat ng ito'y ayon sa bilin ni Lian Chengyu, upang burahin ang pag-asa ng mga tao na si Iyon ay isang tunay na talento, at mapanatili ang paniniwala na siya lamang, si Chengyu, ang tanging pag-asa ng tribo. May punto si Tia Qihua, sang-ayon ng ilan. Sabi ko ng aba, hindi pwedeng mas magaling pa si Iyon kaysa kayardan ko. Habang dumadami ang sumasang-ayon sa chismis, lalo namang nanlulumong nakaupo si Jiang Xiaoru sa loob. Yun, nasaan ka na? Bakit hindi ka pa bumabalik? Nakatanaw siya, walang malay, patuloy na kumakapit sa pag-asang hindi niya kayang bitiwan na ang kanyang kapatid ay buhay pa rin. Sa oras na yon, sa loob ng tahanan ng patriarka ng Angkan Lian. Mabilis na pumasok si Zhao Tiezhu, halos hindi maitago ang pananabik habang nag-ulat kay Lian Chenyu tungkol sa nangyari sa bahay ni Naiyon. Tunay ngang napakagaling ng mga plano ni Batang Panginoong Lian. Ang buong bahay ni Naiyon ay nababalot na ng dumi, hahaha. Nagtawanan si Zhao Tiezhu, ngunit isang malamig na tugon lamang ang isinagot ni Lian Chenyu. Kumaway ito ng kamay at malamig na winika. Umalis ka na. Bantayan mo paminsan-minsan ang bahay ni Jiang Xiaoru at agad iulat kung may mangyari. Ah, opo, opo. Ako'y magpapaalam na, mabilis na sagot ni Zhao Tiezhu sabay pagyuko, saka umurong palabas ng silid. Magaan ang pakiramdam niya habang palabas. Sa kanyang isipan, tila lalo na siyang nagugustuhan ni Lian Chengyu sapagkat pinagkakatiwalaan na siya ng mga gawain. Pagkaalis ni Zhao Tiezhu, marahang nagbuhos ng tsaa si Lian Chengyu para sa sarili. Pagkatapos ay napuno rin niya ang isa pang tasa. Mula sa silid sa likuran, lumabas ang isang matandang nakadamit ng dilaw na balabal. Natawa ito habang kinukuha ang tasa ng tsaa at tinikman. Siya ang patriarka ng Angkan Lian. Chengyu, mahusay ang ginawa mo. Matanda na talaga ako, umiling ang patriarka. Sa nakaraang mga buwan, halos lahat ng usaping may kinalaman sa tribo ay si Lian Chengyu na ang humahawak. Nang ginamit ni Lian Chengyu ang mga malalakas na kalalakihan upang magpino ng Desolate Bone, nag-alala ang patriarka. Alam niyang tiyak na may mamamatay at dagdagan pa ng gutom, hindi magtatagal at mag-aalsa ang mga tao. Kahit paggamitin ang blood thinning pill upang pisilin ang huling lakas ng mga iyon, panandalian lamang ang epekto. Ilang araw pa, muling manghihina ang katawan ng mga tao hanggang sa tuluyang mamatay. At kapag lumabas ang katotohanan, tiyak na babagsak sa matinding kapahamakan ang tribo. Kung hindi maingat na mahahawakan, maaaring magbunga ito ng malawakang pag-aalsa na maaaring pumigil sa pagpipino ng Desolate Bone at magdulot ng sakuna. Ngunit hindi inaasahan ng patriarka na bago pa man lumabas ang karamdaman, na isahan na ni Lian Chengyu ang lahat,
itinulak niya ang lahat ng sisi kay iyon na di umano'y namatay dahil sa kakaibang sakit. Kung ganoon, kapag nagsimulang mamatay ang mga malalakas na lalaki, wala nang magdududa. Paniniwalaan ng lahat na si iyon ang pinagmulan ng salot, na siya'y sinaniban ng masamang espiritu at ikinalat ang sumpa. Sa ganoong paraan, sa halip na kasuklaman si Lian Chenyu, si iyon lamang ang pupuntiryahin ng galit. Magkakaroon pa ng mga bagong kusang loob na magpapatuloy sa pagpipino ng Desolate Bone. Perpekto ang lahat. Ito ang dahilan ng estratehiya ni Lian Chenyu, isang bato, dalawang ibon. Hindi lamang niya mapagtitibay ang kanyang posisyon bilang nag-iisang henyo ng tribo, masisiguro pa niya ang pagpapatuloy ng pagpipino. Mga maliit na paraan lamang iyon. Sobra naman ang papuri ni Lolo, maluwag na tugon ni Lian Chenyu. Batay sa laso ng Frost Python at epekto ng Blood Thinning Pill, 3 hanggang 5 araw mula ngayon ay mamamatay ang mga nagpipino ng Desolate Bone. Doon gigising ang galit ng mga tao. Hindi lang sila magtatapon ng dumi sa bahay ni Naiyon, malamang sunugin na nila ito. Pagkasabi nito, uminom siya ng tsaa at marahang pinunasan ang labi ng panyong dala. Ang bawat kilos niya ay pino at elegante. Siya lamang ang tao sa tribo na palaging nagpapakita ng anyo ng isang tunay na aristokrata. Ipinanganak man sa malawak na kabubatan, natutunan niya ang asal at ugali ng mga maharlika mula kay Yao Yuan. Sa kanyang isipan, nakatakda siyang umangat, maging bahagi ng mataas na uri ng kaharian, at dumalo sa mga piging ng maharlika. Ayaw niyang pagtawanan bilang isang hamak na anak ng kabubatan. Gusto niyang ipakita na kahit ipinanganak sa lugar na iyon, kaya niyang maging kapantay ng sinumang galing sa lipunang mataas. Sayang hindi ko nakita mismo ang bangkay ni iyon, mahinang sambit niya habang nakatanaw. Natawa ang patriarka. Chenyu, sobra kang nag-aalala. Sa lagay niya, paano pa siya makaliligtas? Bukod sa laso ng Frost Python na walang lunas, ang pagbagsak mula sa taas ng bangin ay sapat ng durugin ang katawan ng tao. Dagdagan pa ng malakas na agos ng silangang ilog at talon sa ibaba, kahit pinakamahusay na manlalangoy ay hindi makakaligtas. Tumango si Lian Chenyu. Tama si Lolo. Hindi pa man niya naaabot ang antas ng Valiant, paano siya makakaligtas? Ibinaba niya ang tasa. Si iyon man ay patay na, ngunit naroon pa ang kanyang kapatid. Matapos ang lahat ng hirap, mula sa bahay na binalutan ng dumi hanggang sa halos tiyak na pagsunog dito, wala na siyang mapupuntahan. Kinamumuhian na siya ng lahat, at sino pa ang magbibigay ng kanlungan kundi siya lamang. Sa isiping iyon, ngumiti si Lian Chenyu. Darating ang oras na ang dalaga ay mapupunta rin sa kanyang mga kamay. Hayaan muna niyang dumanas ito ng kaunting pasakit upang lalong maging sunod-sunuran. Anumang sabihin niya, iyon ang magiging batas. Iyon. Pinasama mo ako sa harap ni Lord Zhang. Ang kitlin ang buhay mo at ang angkinin ang kapatid mong babae, iyan ang katarungan. Ngayon patay ka na, inililigtas ko ang kapatid mo. Balang araw, siya'y magiging masunurin at magiging isa sa aking mga asawa. Huwag kang mag-alala sa kabilang buhay. Lumubog ang gabi, ngunit hindi pa rin tumigil ang mga matatapang inabata. Hanggang sa maubos ang buong tumpok ng dumi, hindi nila nilisan ang lugar. Hindi lamang ang dingding at pinto ng bahay ni Jiang Xiaoro ang nabalutan, kundi maging ang mga haligi at pundasyon ay natabunan ng dungis. Mahusay, palakpak ni Lian Qihua. Nais pa sana niyang haplusin ang ulo ng mga bata, ngunit umatras nang makitang marumi ang mga ito. Bukas, dumaan kayo kay Tia Qihua. May matatamis akong ipapamigay. Ang matatamis na yon ay mula siyempre kay Lian Chenyu. Sa tribo, ang ganyang bagay ay bihirang-bihira. Nang marinig ng mga bata ang tungkol sa candy, nagningning ang kanilang mga mata. Kung bukas po magtatapon kami uli, may matatamis din, tanong ng isa. Naman, natawa si Lian Qihua. At huwag niyo ring kalimutan, sa bawat batong dumi na ibinabato niyo, inilalayo niyo ang masama at inililigtas ang lahat. Niligtas namin ang lahat, sigaw ng isang mas malaking bata. Mga bayani kami, dagdag pa ng isa. Ang mga bata, sa kanilang murang edad, ay nangangarap maging mandirigma at bayani. Ngunit sa di kalayuan, mula sa damuhan, may 2 matang maitim na nakamasid sa kanila. Mga mata iyon ni iyon. Sa pakikinig sa mga usapan ng mga bata at ng mga taga-tribo, nabuo niya ang kabuuan ng pangyayari. At mula roon, malinaw niyang natanto, si Lian Chenyu ang may pakana ng lahat. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang mga kamao. Sa kanyang mga mata, kumislap ang malamig na balak ng pagpatay.
Ginamit ang salot bilang dahilan upang ipataw ang lahat ng sisi sa kanya. Isang ubod ng kasuklam-suklam na hakbang. At sa kakulangan ng talino ng mga taga na yon, imposibleng mabatid nila ang katotohanan. Paano nila malalaman ang tungkol sa isang pil na unti-unting sumisipsip ng sigla ng katawan? Paano nila maiintindihan na ang mga buto mula sa tigang na nilalang ay naglalaman ng lason na maaaring pumatay kapag pinino? Marami sa kanila ang niminsan ay hindi pa nakarinig ng tungkol sa mga desolate bone bago pa ang nakalipas na 2 buwan. Habang ang mga mahihirap ay namumuhay sa gutom at ginaw, wala na silang puwang sa isipan para sa ibang bagay maliban sa pagkain. Kahit ipaliwanag pa sa kanila ng isa-isa, baka hindi pa rin nila maintindihan. Demonyo ka! Nanlamig ang mga mata ni Iyon. Kung magpapakita siya ngayon, ang kahulugan yon ay lantaran na niyang dineklara ang pakikidigma laban kay Lian Chengyu. Alam ni Iyon ang kanyang kakayahan. Nasa Meridian's Realm pa lamang siya, ngunit narating na niya ang antas ng Tempered Body, Dragon Falls. Samantalang si Lian Chengyu ay nasa bingit na ng Purple Blood Realm, pinakamataas na yugto ng Key Gatherer. Kung hindi lamang siya nakialam noon, tiyak na naisakatuparan na ni Lian Chengyu ang pag-akyat na yon. Wala pang tiwala si Iyon sa sarili na lumaban gamit ang Tempered Body sa Meridian's Realm laban kay Lian Chengyu na halos nasa Purple Blood Realm na. At hindi lamang si Lian Chengyu ang kanyang kakatunggali, naroon din ang Patriarch ng tribo at ang instruktor na si Yao Yuan. Ang tatlo ay nasa ikalimang antas ng Mortal Blood, Key Gatherer. Kung sakali, tatlo ang makakaharap niya. Hindi gaanong ikinabahala ni Iyon ang Patriarch, ngunit tungkol kay Yao Yuan ibang usapan iyon. Hindi niya alam ang tunay na lakas ng instruktor. Bagaman minsang naabot na ni Yao Yuan ang Purple Blood Realm, bumagsak na siya mula roon. Gayunpaman, higit ang karanasan at talino sa pakikidigma ni Yao Yuan kaysa kay Iyon. Samantalang si Iyon, bukod lamang sa natutunang Dragon Rib Tiger Bone Fist, wala nang iba pang kasanayan sa pakikipaglaban, lalo na sa mga galaw na pangtakas o pandepensa. Sa larangan ng sining pandigma, nagsisimula pa lamang siya. Kaya pinakalma niya ang sarili at sinimulang magplano. Lian Chengyu, ipapalasap ko sa iyo ang pinakamatinding paghihirap bago ka mamatay. Mahigpit na hinawakan ni Iyon ang kanyang mga kamao. Mula sa mundong pinagmulan niya, hindi siya sanay pumatay ng tao. Ngunit matapos ang lahat ng nangyari ngayong araw, buo na ang kanyang pasya, papatayin niya si Lian Chengyu. 2 ulit na siyang sinaktan nito ng palihim, ngunit hindi pa siya kailanman naggitngit ng ganito. Lalong-lalo na dahil idinamay nito si Jiang Xiaoro. Nag-iisa at walang malalapitan ang kanyang kapatid na babae, 15 taong gulang pa lamang, at siya ang haharap sa mga paratang ng buong tribo. At kapag nagsipagpanaw ang mga mandirigmang lalaki, dahil sa karamdaman, hindi nakakailanganin ni Lian Chengyu na gumawa pa ng anuman upang ituro ang sisi kay Iyon. Sa oras na yon, ano ang gagawin ng mga naiwang pamilya kay Jiang Xiaoro? Nakapanghihilakbot isipin. At kung sakaling lumabas si Lian Chengyu noon at may binabalak kay Jiang Xiaoro, wala siyang kakayahang lumaban. Mula sa damuhan, pumulot ng maliit na bato si Iyon at mabilis na inihagis iyon sa mukha ni Lian Qihua. Pak! Diretso itong tumama sa kanyang mukha. Araay, sigaw ni Lian Qihua habang napasubsob. Tinakpan niya ang namumula at nangingitim na mukha. Sino ng hayop ang nangahas na batuhin ako, galit na sigaw niya. Agad na umiling ang mga batang kasama niya, itinatanggi na sila ang may gawa. Hindi binitawan ni Iyon ang kanyang pagnanasa na patayin ang babaeng iyon, subalit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Kapag may nangyari kay Lian Qihua, agad siyang pagbibintangan ni Lian Chengyu. Gayunman, hindi niya ito malilimutan. Sa loob ng 1 buwan, babawi siya. At isusukli niya iyon ng may interes. Isang batang kasama ni Lian Qihua ang napasigaw habang hawak ang kanyang puwitan. Sino nang tumama sa akin? Ito pa man din ang pinuno ng mga bata. Hindi ako. Ako rin, sunod-sunod ang pagtanggi ng iba pa. Ngunit isa-isa, nagsilabasan ang mga sigaw ng gulat. Sadyang napakabilis ng mga kamay ni Iyon. Ang mga batong inihagis niya ay tama ang direksyon at kontrolado. At sa mismong saglit na tumama ang bato, agad itong tumatalbog palayo, naglalaho sa dilim. Kaya't walang nakakaalam kung ano ang tumama sa kanila o saan iyon nagmula. May kakaiba, bulalas ng mga bata. Gabi na, at sa gitna ng kanilang pagpapanggap na tagapuksa ng kasamaan, nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanilang likod. Mga multo, sigaw ng isang bata.
Sa isang iglap, nagsitakbuhan silang lahat, nanginginig sa takot. Lalong nagtatakbo si Lian Qihua, halos madapa sa pagmamadali. Sa nayon, laganap ang takot sa mga bagay na supernatural, mga demonyo at mga multo. Nang maglaho ang mga bata, sinuri ni Iyon ang paligid. Nang masigurong walang tao, dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang bakuran na wari isang anino, tumalon lampas sa pader. Puno ng dumi ng baka ang looban, ngunit dahil nasa Meridian's realm na siya at tempered body, wala na itong halaga sa kanya. Sa isang hininga, tumalon siya at nakatawid ng hindi man lang nadumihan ang mga sapatos. Marahang itinulak ni Iyon ng hangin at bumukas ang pinto sa isang iglap. Pumasok siya sa loob ng bahay. Unang bumungad ang kalan sa harap ng silid. Walang ilaw, tanging kadiliman. Ngunit sa silid tulugan, may liwanag ng buwan na sumisilip sa sirang bintana, tinamaan ng itinapong dumi. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, malinaw niyang nasilayan ang payat na anyo ni Jiang Xiaoro. Ang kanyang mukha at balikat ay nakapagpapalambot ng puso, wari humihingi ng walang hanggang pagkalinga. Sinong nariyan, mabilis na sigaw ni Jiang Xiaoro. Magmula nang mawala si Iyon, nilamon siya ng dalamhati at pagkabalisa. Ngunit nanatiling alerto ang kanyang diwa. Sa unang kaluskos, agad niyang kinapit ang palaso na nasa tabi niya. Hindi siya madaling sumuko. Palaging nagsusumikap na maging matatag. Ngunit ang kabigatan ng pamumuhay ay nagtanim sa kanya ng paniniwala na, kung walang lalaki sa bahay, mahirap ang buhay. Noong naroroon pa ang kanyang kapatid, siya ang naging haligi ng kanyang mundo. Ngunit sa pagkawala nito, nabuwal din ang kanyang sandigan. Isang dalagitang nag-iisa sa gitna ng malupit na kabubatan, tiyak na magiging puntirya ng panlilibak at pang-aabuso. At dahil binalaan siya ni Iyon tungkol sa pagnanasa ni Lian Chengyu, hindi na siya lumayo sa palaso kahit saglit. Ate ako ito si Yuner, nanginig ang tinig ni Iyon. Sa harap ng isang bahay na pinuno ng dumi, at sa gitna nito'y si Jiang Xiaoro, hindi niya mapigilang mamigat ang lalamunan, nagbabantang lumuha. Napatigil si Jiang Xiaoro. Sa ilalim ng buwan, pinagmasdan niya ang mukha ng binata. Malabo man, hindi kailanman mawawala sa kanyang alaala ang pamilyar na anyong Iyon. Yuner! Napahagulgol siya at agad na yumakap ng mahigpit kay Iyon. Yuner, salamat at ligtas ka basta ligtas ka, ayos na. Nanginginig ang tinig niya, pinipiga ang lahat ng lakas sa mga braso upang hindi na mabitawan ang kanyang kapatid, para bang sa oras na pakawalan niya ito, muli na naman itong maglalaho. Sa higpit ng yakap, dama ni Iyon ang panginginig ng katawan ng kapatid at ang mabilis na tibok ng puso nito. Ramdam din niya ang mainit na patak ng luha sa kanyang leg. Ate, maayos ako. Alam kong ligtas ka, hikbi ni Jiang Xiaoro, bagaman hindi niya mapawi ang matinding pag-aalala. Wala siyang pakialam kung ang kanilang dingding ay nilapastangan ng dumi ng baka, ni sa mga sumpa at panlalait ng malupit na babae. Ang tanging bagay na mahalaga para sa kanya ay ang pagbabalik ng kanyang kapatid. At ngayon, sa wakas, nagbalik ito matapos ang mahabang paghihintay. Halika. Ate, kailangan na nating lisanin ang lugar na ito. Hindi na tayo maaaring manatili sa nayon. Ang biglaang mga salita ni Iyon ay tila kidlat na tumama kay Jiang Xiaoro, na ngayoy dumaraan sa unos ng damdamin. Kung hindi rito saan tayo pupunta? Sinasabi mo ba sa Cloud Wilderness? Para sa isang karaniwang tao, imposibleng iwan ang kanilang tribo. Ang pag-alis ay nangangahulugang mawawalan sila ng pinagkukunan ng pagkain, at ang paglalakbay sa Cloud Wilderness ay katumbas ng tiyak na kamatayan. Pumunta tayo sa likod ng bundok. Dalhin natin ang lahat ng pagkain, magtatayo tayo ng bahay puno roon at maninirahan ng isang buwan. May plano na si Iyon. Hindi na siya maaaring makita at wala na ring paraan para manatili pa sa tribong Lian. Ang pinakamainam ay magtago sa likod ng bundok. Malawak ang kabundukan sa likuran, ngunit halos walang halamang gamot doon, kaya bihira ang pumupunta. Sa likod ng bundok. At kung maubos ang pagkain natin, ano nang gagawin natin pagkatapos? Ngumiti si Iyon. Hindi iyon maubos at Sheru. Magtiwala ka. Marami siyang nakuha mula sa matandang lalaki, sapat na karne upang tumagal ng ilang buwan. At sa loob ng isang buwan, gaganapin na ang pagpili ng kaharian. Hindi siya nag-aalala. Doon niya sisingilin ang lahat ng kanyang utang. Si Lian Chengyu, Zhao Tiezhu, Lian Qihua, at lahat ng nang-api sa kanya ay tatanggap ng nararapat. Tinulungan iyon si Jiang Xiaoro na mag-impeke.
Sa totoo lang, isang sako lang ng pagkain at ang kutson sa silid ang maaaring dalhin, iyon lamang ang hindi na dumihan ng dumi ng baka. Ang mga plato at mangkok ay halos natabunan ng dumi, wala nang magagamit. Oh, may tao. Mabilis na nagtago si Iyon at sa liwanag ng buwan ay natanaw niya ang ilang tao na marahang tinutulak ang pinto ng bakuran at pumasok sa bakurang puno ng dumi. Sina Aling Wang, Mang Zhu, at ang anak nilang si Zhu Xiaoke mula sa katabing bahay. Si Aling Wang ang madalas magpautang ng pagkain kay Iyon. Noong nakaraan, binigyan niya ito ng malaking piraso ng bakon na kanyang natanggap. Si Zhu Xiaoke, halos kasing edad ni Iyon, ay madalas sumunod-sunod sa kanya noong bata pa sila. Noon, palagi siyang nababalot ng putik sa kakalaro, ngunit ngayoy mas mahinhin na at may anyo ng isang dalagang nagkakaisip. Xiaoro, narito si Auntie para dalhan ka ng pagkain. Isang buong araw ka nang hindi kumakain. Napangiwi si Aling Wang nang makita ang bakurang puno ng dumi. Hindi niya maunawaan kung anong sakit ang dumapo kay Iyon. Ilang araw lang ang nakalipas, siya'y pinili ni Ginoong Zhang, ipinagmamalaki ng lahat na nagtagumpay na siya. Ngunit ilang araw pa lang, nawala ang lahat sa isang iglap. Ang langit ay tunay na bulag. Nag-aalala si Aling Wang dahil walang ilaw mula sa loob ng bahay. Umalis na ba sina Ate Xiaoro at Kuya Iyon? Mula sa labas, narinig ang nanginginig na tinig ni Zhu Xiaoke. Sumilip si Iyon sa bintana at nakita ang isang dalagita na halos kasing edad niya, nakatayo sa pintuan. Bilog ang mukha nitong parang mansanas, ngunit puno ng luha. Napabuntong hininga si Iyon. Sa kabila ng kahirapan at kalupitan ng tribong Lian, mayroon pa ring mga taong may malasakit, gaya ni Aling Wang at ng batang babaeng hindi siya nakalimot. Noong siya'y pinili ni Zhang Yuxian, agad na siya'y pinuri ng mga tao, ngunit hindi iyon totoo. Nang ipalagay nilang siya'y namatay sa salot, agad naman siyang kinutya. Iyan ang katotohanang nakabaon sa isipan nila. Kumindat si Iyon kay Jiang Xiaoro. Nauunawaan ito ni Jiang Xiaoro. Aunt Wang, huwag na kayong pumasok. Natutulog na ako. Wala rin kayong malalakaran dito at hindi na niya tinapos ang sasabihin. Napabuntong hininga si Aling Wang, alam niyang iniingatan siya ni Xiaoro laban sa posibleng sakit. Kaya mainat niyang inilapag ang dala sa may pintuan. Anak, nagluto ako ng sopas na may pansit para sayo. Iiwan ko rito, pati ang mangkok maaari mong gamitin. Mauna na kami. Sa isang mahirap na baryo, madaling tumubo ang kasamaan, ngunit bihira ang kabutihan. Madalas kasi, kapag nagbigay ka ng kaunti, abusuhin ka na. Ngunit nang bigyan siya ni Iyon ng bacon, nagbalik si Aling Wang ng sopas na pansit, isang bihirang pagkain sa panahong iyon. Alam ni Aling Wang na hindi pa kumakain si Xiaoro mula tanghali. At kung ang bahay niya'y binabato ng dumi, paano pa siya makapagluluto? Inilapag niya ang sopas at nagsabi, tayo na. Hinila niya ang lumuluhan niyang anak, at sabay silang umalis kasama si Mang Zhu, na tahimik lamang at hindi kumikibo, ngunit dahil sa kanyang lakas, nabubuhay pa ang kanilang pamilya. Pagkaalis nila, lumabas si Iyon at dinala ang mangkok ng mainit na sopas. Ang pansit ay hindi kagaya ng sa lupa, hinubog ng kamay, makapal at maiksi, na may bakas pa ng mga daliri ni Aling Wang. Balang araw, susuklian ko sila. Ang mga nanakit sa akin, tatandaan ko. Ang mga tumulong sa akin, lalo kong tatandaan. Iyon ang pangako ni Iyon habang inakay si Jiang Xiaoro palayo, papasok sa kabundukan. Gabi na nang marating nila ang kabundukan. Pinili ito ni Iyon dahil tagong-tagong lugar, may malapit na bukal, at may punong malaki na mainam pagtayuan ng bahay puno. Malalim na ang taglamig at mas malamig pa sa kabundukan. Puting yelo ang kumikintab sa mga bato, at bawat hininga ay naglalabas ng puting usok. Namumula ang mukha ni Jiang Xiaoro sa ginaw. Niyayakap niya ang sarili, paulit-ulit na kinukusot ang kamay, at naglitawan ang mga balahibong pusa sa kanyang balat. Kahit ang isang malakas na lalaki ay mahihirapan, paano pa ang isang 15 taong gulang na dalaga? Hindi sila makakaligtas sa malamig na kabundukan kahit isang gabi lang. Kinabukasan, siguradong magkakasakit sila. Isa lang ang dala nilang kumot, kulang pa sa kanilang bahay, at lalo na ngayong nasa bundok sila. Sobrang lamig. Hindi tayo tatagal ng ilang araw, nag-aalalang wika ni Jiang Xiaoro. Ang kanilang paglisan ay biglaan lamang. Kahit wasak ang bahay, nakakapagbigay pa yon ng init. Ngayon, paano sila mabubuhay sa bundok? Maitim ang hinaharap. Paano sila makakaligtas? Ngunit natawa lang si Iyon.
Ate Xiaoru, huwag kang mag-alala. Lumapit siya sa isang malaking bato at mula roon ay inilabas ang bungkos ng kahoy. Noong maghiwalay sila ni Matandang Su, maliwanag pa ang langit. Hindi na siya makabalik sa nayon, kaya naghanda siya ng pansamantalang mapagpahingahan. Doon na rin siya nag-ipon ng panggatong. Naku, Yuner, nagulat si Jiang Xiaoru nang makita niyang pinailaw ni Iyon ang kahoy. Sandali lang at nagliyab ang apoy. Uminit ang hangin at nagsimulang matunaw ang yelo sa paligid. Unti-unting nakaramdam ng ginhawa si Jiang Xiaoru. Sa ganoong kalagayan, kahit kaunting init ay nagbabalik ng pag-asa. Ate, tingnan mo ito. Masayang ngumiti si Iyon habang inilabas ang isang malaking sako mula sa likod ng bato. Nang silipin ito ni Jiang Xiaoru, napamulagat siya. Pagkain. Karne, gulay, at maging mga bungang gubat. Malaking bahagi ay karne, nakakatay na at walang balahibo. Sariwa ang lahat, at kapag pinagsama, higit sa 200 jin ang bigat. Yuner, saan mo ito nakuha? Halos hindi makapaniwala si Jiang Xiaoru. Ang karne ay mayaman sa taba at nagbibigay ng maraming lakas, isang kayamanan sa ganitong kahirapan. Huwag mo nang itanong, Ate Xiaoru. Ipinapangako ko, balang araw, mabubuhay ka ng maginhawa. Tapos na ang ating pagdurusa. At sinumang ng api sa atin, isusukli natin ng 100 beses. Ang tinig ni Iyon ay may halong malamig na puot. Sa 2 buwang pagsasanay, tumigas ang kanyang loob, nagiging mas matatag at walang pag-aatubili. Sa mundong ito, ang malakas ang nangingibabaw at ang mahinay natatapakan. Ang batas mula sa lupa ay walang silbi rito, parang pagtawag lamang ng kamatayan. Kung hindi dahil sa purple crystal, matagal na siyang naitulak sa bingit ng pagkawasak. Ate Xiaoru, tingnan mo. Ngayon, ipakakain ko sa iyo ang pinakamasarap na pagkain. Ang pinakamasarap na pagkain na patingin si Jiang Xiaoru kay Iyon na tila nasa isang panaginip. Sa ilalim ng dilim ng gabi, kumikislap ang kanyang mga mata na parang mga bituin. Pakiramdam niya, lahat ng nangyari ngayong gabi ay isang panaginip lamang. Ate Xiaoru, maghintay ka lang at matitikman mo na. Tumutok si Iyon. Sa buong buhay niya, hindi mabilang ang kanyang nailutong pagkain, ngunit kailanman ay hindi siya naging kasing puspusan kagaya ngayon. Mula kay Matandang Su, nakakuha siya ng buong gamit sa pagluluto, pati ng mga rekado at alak na bihira at mahalaga. Sapat iyon upang maipamalas niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Nilagyan niya ng tubig ang kaldero, isinunod ang pinakuluang sangkap, karne, mga pampalasa, sabaw, mantika bawat hakbang ay maingat niyang isinagawa. At sabay-sabay pa siyang nagluluto ng iba't ibang putahe. Habang niluluto ang isa, inihahanda na niya ang susunod. Isang nilinis na tuod ng puno ang nagsilbing sangkalan, at ang kutsilyong gamit niya ay mula rin kay Matandang Su. Dahil sa tempered body, lumakas ang kanyang lakas at naging mas pulido ang kanyang galaw. Ang bawat hiwa niya ay manipis na parang pakpak ng tutubi at napakabilis ng kanyang kamay. Sa tabi niya, gamit ang liwanag ng apoy, hindi makapaniwala si Jiang Xiaoru sa husay ng kapatid. Kailan pa naging ganito kalakas at kagaling ang kapatid ko? Para sa kanya, pumili si Iyon ng mga ulam na may komplikadong proseso. Kahit sa daigdig, kailangan pa rin ng tiyaga at maingat na pagluluto ang mga ito, at hindi siya isang bihasang kusinero. Isang pagkakamali lang ay masisira ang lasa. Ngunit ngayong nasa Meridian's realm na siya, mas malinaw at mabilis ang kanyang pag-isip. Kaya niyang sabay-sabayin ang 3 putahe nang hindi nalilito. Isa-isang nailuluto, nailalapag, at nasusunod ang bawat hakbang na parang orasan. Si Jiang Xiaoru naman ay halos tulala na sa halimuyak na dumadampi sa kanyang ilong. Biglang nagising ang kanyang gutom. Sanay lamang siyang makakita ng kaunting bacon, kailan pa siya nagkaroon ng pagkakataong malasap ang ganitong uri ng pagkain. Ang lahat ng putahe ay mula sa pinakamataas na uri ng desolate meat. Si Matandang Su, bilang matakaw at mapili, hindi kailanman magtatabi ng karne na mababa ang kalidad. At pati mga rekadong iniwan niya, pawang mamahalin at bihira. Kaya't napalabas ni Iyon ang lahat ng kanyang galing. Nang tumambad kay Jiang Xiaoru ang mga putaheng nakahanay sa tuod, tila nananaginip siya. Totoo ba ito? Kanina lang, abala siya sa pag-aalala kung saan kukuha ng makakain at kung ano ang kahihinatnan nila. Ngunit ngayon nasa harap niya ang isang mesa ng mga pagkain. Luto ba talaga ito ng kanyang kapatid? At maaari ba niya talagang kainin ang lahat ng ito? Ate Xiaoru, kain na.
Malamig ang hangin at lalamig agad ang pagkain. Kumuha si Iyon ng isang mangkok ng ginisang karne na kasing linaw ng kristal. Ito ang tinatawag na steamed pork belly. Tikman mo, ate. Kung sa daigdig ay masarap na ang baboy kapag ginawang steamed pork belly, lalo na kung desolate meat ang gamit, hindi na matutumbasan. Pinitas ni Iyon ang isang piraso at inilapit sa labi ng kanyang ate. Karaniwan, si Jiang Xiaoro ang nagpapakain kay Iyon. Ngunit ngayon baligtad. Namula ang kanyang mukha, nahihiyaman, ibinuka niya ang bibig at kinagat ng marahan. Sa sandaling sumayad sa kanyang dila ang karne, ito ay natunaw na parang ulap ng aroma at linamnam. Hindi ito malansa, may bahagyang lasa ng bigas, at napakakakaibang sarap. Hindi makapaniwala si Jiang Xiaoro na may ganitong kasarap na pagkain sa mundo. Para sa mga nagugutom, kahit isang simpleng sabaw ng noodles ay tila handaing panghari, paano pa kaya ito, na pumapantay sa pinakamasasarap na putahe sa daigdig? Halos mawalan siya ng pakiramdam sa dila. Ang sarap na ito ay higit sa anumang naranasan niya, higit pa sa anumang naisip niya. Bata pa siya noong nasa mayamang pamilya sila, at hindi siya marunong tumikim ng tunay na putahe, mahilig lang sa matatamis. Ngayon lamang niya nalaman kung gaano kasarap ang isda at karne. Isa-isa, ipinakilala ni Iyon ang mga ulam, red braised pork, salt-baked chicken, ginisang gulay, at sopas na may buto ng desolate beast. May mga gulay pa mula kay matandang Su na sinabayan niya ng karne. Ang lutuing Chino na hinaluan ng sangkap mula sa mundong ito, nagbigay ng kakaibang sarap. Pati si Iyon na mapili at matakaw, nasiyahan ng todo. Si Jiang Xiaoro naman, halos malunok pati dila sa sobrang pagmamadali sa pagkain. Para siyang nananaginip habang nilalasap ang bawat subo. At higit pa sa sarap, may init na kumalat sa kanilang katawan mula sa bawat pagkain. Ito ang lakas ng desolate meat na muling bumubuo ng kanilang katawan. Para sa mga mahihirap sa malawak na disyerto, bihirang makakain nito. Kung araw-araw lang nilang natitikman, hindi sila basta magkakasakit. Kahit ang mga gulay ni matandang Su ay may kakaibang sustansya na hindi malalasap ng karaniwang tao. Sa loob lamang ng 15 minuto, nilimas nilang magkapatid ang lahat ng pagkain na para bang dinaanan ng bagyo. Kanina lang, giniginaw at desperado si Jiang Xiaoro. Ngayon, busog, may lakas, at mainit ang pakiramdam. Doon lamang niya naunawaan, ang pagkain ay tunay na kayamanang nagbibigay ng kaligayahan. Habang abala siya sa pakiramdam ng kasiyahan, sinimulan na ni Iyon ang paggawa ng bahay puno. Dahil sa kanyang lakas, mabilis at madali lamang ang pagtatayo. Yuner, ano ba ang nangyari nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Jiang Xiaoro habang nakatingin sa kanya. Para pa ring panaginip ang lahat. Nakilala ko ang isang matandang mapagsamantala, Su ang apelyido. Nakita niya nakakaiba ang katawan ko at tinuruan niya ako ng kaunti. Nagbigay rin siya ng ilang bagay. Huwag ka nang mag-alala, ate. Iba na ako ngayon. Simula ngayon, mas gaganda na ang buhay mo. Nang matapos ang bahay puno, malamig pa rin ang paligid. Kahit may siga, hindi ito tatagal buong gabi. Nakita ni Iyon na nilalamig si Jiang Xiaoro, kaya bumaba siya at muling umakyat, dala-dala ang ulo ng Chailin. Taglay nito ang napakalakas na enerhiyang apoy. Nang ilagay ito sa loob, uminit agad ang buong bahay. Sobra na ang mga sorpresang dala ni Iyon, kaya hindi na nagtanong pa si Jiang Xiaoro. Kahit nakahiga lamang sa kahoy na sahig, hindi pa siya nakaramdam ng ganoong katiwasayan. May pagkain, may tubig, may mainit na tirahan, at higit sa lahat, kasama niya ang kanyang kapatid. Ano pa ba ang hihilingin? Yuner, natatakot akong panaginip lang lahat ng ito, bulong niya. Takot siyang ipikit ang mga mata na baka paggising niya ay bumalik siya sa lumang bahay na malamig, mabaho at walang laman, at may masamang balitang patay na si Iyon sa sakit. Hindi ito panaginip. Matulog ka na, ate. Ako ang bahala sa'yo. Umupo si Iyon sa tabi, hawak ang kanyang kamay. Sa init ng palad ni Iyon, nakaramdam siya ng kapayapaan. At sa lambing na yon, kahit ayaw pa niyang matulog, dahan-dahan siyang nilamon ng antok. Kanina lamang ay natakot siya sa balitang patay na si Iyon, at nakaranas ng takot at pag-uusig mula sa mga tao, ngunit ngayon, payapa siyang nahulog sa panaginip. At sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng ligaya ang namukadkad.